Hello kids! So welcome sa ating kids online worship service. So ako nga pala si Ate Melay. So tayo ngayong araw na ito ay magkakaroon ng pag-aawitan, ng pag-aaral ng salita ng Lord at syempre yung paborito nyo na arts and crafts. So patuloy na inaanyayahan ko ang bawat isa na maging handa sa ating mga gagawin ngayong araw na ito. Yan, so bilang pasimula, tayo ay humingi ng gabay sa ating Panginoon sa pagsama sa atin sa buong gawain natin ngayong araw na ito. Okay, let's all bow down our heads at tayo ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let's pray. Father in heaven, Lord, we thank you sa oras po na ito, Panginoon, na kami po ay muling magkakaroon ng Kids Online Worship service, O Lord. At dalangin po namin, Lord, na patuloy ng bawat isa ay samahan at gabayan mo po sa oras na ito. Ganon din, Lord, dalangin ko po na bawat isa sa amin, Lord, ang mga bata, maging kami, na mga gagamitin mo ngayong hapon na ito ay patuloy na marami kaming matutunan patungkol sa aming pag-aaralan. Salamat po, Panginoon. Samahan mo po kami all throughout ito pong aming gagawing Kids Online Worship Service, pamula po sa kantahan, sa pag-aaral ng iyong salita, hanggang sa arts and crafts. Maraming salamat po sa iyo pong lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan, so magkakaroon lang tayo ng few announcements. So muli ay hello sa bawat isa, sa lahat ng bata na naaabot ng platform na ito. So kamusta? Kamusta kayo? Saan man kayo naroroon, nawa ay lahat kayo ay nasa maayos na kalagayan. So, binabati namin ang lahat ng mga bata na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayong month ng February. So, happy birthday sa inyo mga bata! At ganun din, patuloy na ini-invite namin ang bawat isa na patuloy na makibahagi sa ating mga gawain sa ating church. So, yan, palagi kayong manood ng ating Kids Online Worship Service. So, ang next nating Kids Online Worship Service ay sa darating na March 15. O, kailan nga? Yan, March 15. So, huwag nyo yung kakalimutan, ha? Mark your calendars. At syempre, pwede din kayong manood kasama yung inyong mga guardian o parents ng ating online worship service. So, makikita nyo, no, mapapanood nyo yan through Facebook, YouTube, and Spotify. So, every 2 p.m. yan. And ganun din, huwag nyong kakalimutan na yung ating page, yung Gospel Coalition Church, ay ating i-like. Yan, lahat ng nakikita nyo, i-like na nakapost doon. Pwede nyo din siyang i-share. Yan, mag-react ng like sign or heart sign. Yan, so pwede nyo yang gawin. So, muli, welcome at patuloy na nawa ang bawat isa ay makibahagi sa gawain
na ito. So, abang-abang na lang tayo pa sa mga susunod nating mga announcement. Hello kids! So, ngayon naman, tayo ay magkakaroon ng song and dance number. At yung ating aawitin ay may title na Get Up, Get Up. So, ito ay isang napakagandang awitin at panawagan din sa bawat isa sa atin na talagang tayo ay tumayo at ibahagi natin kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sabi nga doon sa lyrics nung awitin na yon ay get up, get up, get up and tell the world, get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. So, di ba? Talagang marami pa ang hindi nakakaalam sa ginawa ng Panginoong Jesus, 'di ba? At ganun na lang yung pag-ibig sa atin ng Diyos na talagang ibinigay niya ang Panginoong Jesus upang, sabi nga doon sa kanta, Jesus paid the price, 'di ba? Ang Panginoong Jesus ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. And sabi pa dun sa song, every day in all that you say and do, there's a way to say that He loves you. So, sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng sinasabi natin, talagang kailangan ipabatid natin sa mga tao sa paligid natin na tayo ay mahal ng ating Panginoong Jesus. So, ready na ba kayong sumayaw at kumanta? Okay, kung ready na, ituturo ko sa inyo ang steps. Okay, so yung steps nung get up, get up. So, doon sa lyrics na get up, get up and tell the world. So, yan. So, parang nakaupo lang tayo, tapos parang unti-unti tayong tatayo. So, ganito. Get up, get up, get up and tell the world. Okay? So, nakuha nyo ba yon? Okay, dun sa sumunod naman. Get up, some people haven't heard. So, ganun pa rin. Parang tatayo pa rin. Nakaupo pa rin, tapos patayo. Okay? So, ganito. Sabi doon, get up, some people haven't heard. Yan. Tapos, that Jesus paid the price. That Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up and tell the world. Okay, tas ulit lang. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah. Get up and tell the world. Okay. So, yun yung sa unang mga unang lyrics. Tapos dun sa sumunod, every day in all that you say and do, there's a way to say that He loves you. So, ganito naman yon. Every day in all that you say and do. Yan. Tapos, there's a way to say that He loves you. Okay? So, ganito yon. Every day in all that you say and do, there's a way to say that He loves you. Okay? Gets nyo na? Okay, sige. So, ngayon, tayo ay magkakaroon ng song and dance number. So, huwag niyong kakalimutan yung ating steps, ha?
Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up and tell the world. Get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day in all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day in all that you say and do, there's a way to say that He loves you. Every day in all that you say and do, there's a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Yay! Kumusta mga bata? Ako nga pala si Ate Jen. Alam ko na excited na kayo dahil malapit na ang bakasyon. Makakasama nyo na ang inyong mga magulang, mga kapatid at mga kaibigan sa pamamasyal o sa mga outing. Pero nawa, sa paglabas ninyo o sa pagsama-sama ninyo ng inyong mga pamilya ay huwag nyong kalimutang ibahagi sa kanila ang mga matututunan ninyo sa kwento natin ngayon. O handa na ba kayong makinig? Umupo na ng maayos. Ang title ng ating kwento ngayon ay Ibahagi ang magandang balita patungkol kay Jesus. Sit properly ha. Si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Siya at ang kanyang mga alagad ay umakyat sa isang burol sa Galilea. Sinamba nila siya roon. Sinabi niya sa kanila, "Binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Pumunta kayo sa lahat ng mga tao sa lahat ng dako at gawin silang aking mga alagad. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At ako'y sa inyo magpakailanman, hanggang sa katapusan ng panahon." Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad na manatili muna sa Jerusalem at maghintay sa regalong ipinangako niya at ng Ama sa kanila. Alam niya na hindi nila magagawa ang kanyang mga utos kung wala ang regalong ito. Ang regalong ito ang magbibigay sa kanila ng kakayahan
o kapangyarihang gawin ang kanyang mga iniutos. Pagkatapos, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay pumunta sa bundok ng mga olibo na nasa labas ng lungsod ng Jerusalem. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kayo ang magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at sa bawat bahagi ng mundo." Pagkatapos sabihin ang mga bagay na ito, si Jesus ay itinaas sa langit. Pinagmasdan siya ng mga alagad hanggang sa siya ay maitago ng mga ulap. Pagkatapos, dalawang anghel na parang mga lalaking nakasuot ng puting damit ang biglang tumayo sa tabi ng mga alagad habang sila ay nakatingala sa langit. Sinabi sa kanila ng mga anghel, "Bakit kayo nakatayo roon, nakatingala sa langit?" Babalik si Jesus sa parehong paraan na nakita ninyo siyang umakyat. Kaya't bumalik ang mga disipulo sa Jerusalem at naghintay. Noong una, nanatili sila sa loob ng isang nakakandadong silid dahil natatakot sila sa mga nagpako kay Jesus sa krus. Sa araw na tinawag nilang Pentecostes, dumating ang kanyang kaloob. Ito ay ang banal na espiritu. Ininiwan ni Jesus ang kanyang mga disipulo, ngunit ang banal na espiritu ay dumating upang manatili sa kanila at bigyan sila ng kapangyarihang ipangaral ang mabuting balita sa maraming tao. Matapos nilang matanggap ang banal na espiritu, hindi na natakot ang mga disipulo ni Jesus na harapin ang mga taong napopoot kay Jesus. Hindi na sila natakot na sabihin sa iba ang mabuting balita na si Jesus ang tagapagligtas ng mundo. Ibinahagi nila ang mabuting balita sa mga tao sa lahat ng dako at tinuruan silang sumunod kay Jesus. Hindi nagtagal ay kumalat ang mabuting balita sa maraming lugar. Pagkatapos ay sa ibang mga bansa. Pagkatapos ay sa pinakamalayong bahagi ng mundo. Nakarating pa nga sa ating bansa ang balitang ito, dito sa ating bansang Pilipinas. O kids, nawa nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Ang kwento natin kanina ay patungkol kay Jesus at sa kanyang mga disipulo. Bago umakyat sa langit si Jesus, ay inutusan niya ang kanyang mga disipulo na ipangaral ang kanyang salita. Ang iniutos niya sa kanyang mga disipulo ay pumunta ang kanyang mga disipulo sa lahat ng mga tao, sa lahat ng dako dito sa mundo at gawin silang mga alagad ni Jesus. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan din sila na sumunod sa mga utos ng ating Panginoong Jesus. At dito din, natutunan natin na may iniwan ang ating Panginoong Jesus na tutulong sa mga disipulo. At ito ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. So malaki ang pasasalamat natin sa mga disipulo dahil kung hindi nila sinunod ang utos ng ating Panginoon ay hindi natin makikilala kung sino siya at hindi tayo makapagsisisi ng ating mga kasalanan at hindi din natin matatanggap ang buhay na walang hanggan. So napakaganda ng kwentong ito at nalaman natin na talagang ang pagsunod sa ating Panginoon ay maganda ang maidudulot nito. So ngayon naman kung talagang nakinig kayo kanina, ay may mga itatanong ako sa inyo
At alam ko na masasagot ninyo ito. So, ang unang tanong natin ay, ano ang utos ni Jesus sa kanyang mga disipulo bago siya umakyat sa langit? O, masasagot ninyo ito ha, kasi kasasabi ko lang nito kanina. So, bibilang ako ng 4 ha. 1, 2, 3, 4. So, kung ang sagot ninyo ay ang inuutos ng ating Panginoong Jesus ay pumunta kayo sa lahat ng mga tao, sa lahat ng dako at gawin silang aking mga alagad. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. So, yun. So, number 2, question. Sino ang dumating upang bigyan ang mga disipulo ng lakas ng loob at kapangyarihan na gawin ang utos ni Jesus? 1, 2, 3, 4, 5. So, ang sagot ay banal na espiritu. Pangatlong tanong, ano ang ginawa ng mga disipulo? 1, 2, 3, 4, 5. So, ang ginawa nila ay sila ay sumunod sa utos ng ating Panginoong Jesus. So, ayan kids, maraming salamat! Naman kids, tayo ay magsasaulo ng memory verse. At dito, matututunan natin na bago umakyat sa langit si Jesus Christ ay inutusan niya ang kanyang mga disipulo o ang kanyang mga alagad na ipahayag ang salita ng Diyos kanino? Sa lahat ng tao dito sa mundo. So, at ang ating memory verse ay matatagpuan sa New Testament sa Book of Mark chapter 16 verse 15b. So, ituturo ko muna sa inyo ang action. So, pag sinabi na go everywhere in the world, ganito lang yung gagawin natin. Go everywhere in the world and tell the good news to everyone. So, isa pa ha. Go everywhere in the world and tell the good news to everyone. Mark chapter 16 verse 15b. O, ulitin ulit natin ha. Mark chapter 16 verse 15b. Go everywhere in the world and tell the good news to everyone. Mark chapter 16 verse 15b. So, ayan. So, I hope natutunan ninyo ang ating memory verse at nasa ulo ninyo ang ating memory verse ngayon. Yan kids, maraming salamat sa bawat isa sa inyo na nakinig, nanood ng ating kwento at nakiisa sa ating review, question and answer, at mamaya ay gagawa naman kayo ng arts and crafts. So, bago kayo gumawa ng arts and crafts, tayo muna ay mag-closing prayer. Tayo ay pumikit at tumungo. Lord, maraming salamat po sa araw na ito at muli kami ay nakapakinig ng iyong mga salita. Nawa po, maraming natutunan ang mga batang ito patungkol sa iyo. At sila man na nakapakinig ng iyong salita, nawa ito ay maisabuhay nila. At nawa din sila mismo ay maikwento nila sa kanilang mga kalaro
ang kaibigan, ang mga natututunan nila dito sa online worship service para sa mga bata. At dalangin din namin na hanggang paglaki nila ay huwag mawawala sa kanilang mga puso ang mga salita mo. At nawa, ito yung magsilbing gabay nila hanggang sa kanilang paglaki. At Lord, palagi mo po silang ingatan at gabayan sa lahat ng kanilang mga ginagawa, sa lahat ng kanilang mga pinupuntahan. Tulungan mo po sila sa kanilang pag-aaral, pagkalooban mo po sila ng katalinuhan at karunungan upang matutunan nila ang mga itinuturo sa kanila ng kanilang mga guro. At nawa din, sila ay maalagaan mabuti ng kanilang mga magulang at maipadama sa kanila ang pagmamahal nila sa kanilang mga anak. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Hello kids! So ngayon, darako naman tayo sa ating Arts and Crafts. So gagawa tayo ng Good News Heart Fan. So, parang ganito. Yan. So, ang kailangan natin ay newspaper, and then colored paper, and then marker. Yan. So, pwedeng iba't ibang kulay ng pen. So, gunting, at saka tape, at syempre yung ating stick. So, ang una natin gagawin ay gugupitin natin itong newspaper na heart shape. Yan. Tapos, ito ding colored paper. Gugupitin din natin siya na heart shape, pero kailangan mas malaki siya doon sa nasa newspaper. Yan. Tapos, itong newspaper ay susulatan natin ng Good News, Jesus Loves You. And pwede nyo rin siyang lagyan pa ng design. So, kung anong gusto nyo, kung gusto nyo heart shape, or star, or kahit anong gusto nyo pa. So, pwede din kayong gumamit ng crayons. Yan. So, nasa inyo yon kung ano ang gusto nyong gagawin na pang-design. So, pwede din naman gawa kayo ng iba't ibang shape. Basta dito makikita ang inyong creativity. So, yan. So, parang ganito. Tapos, ito ngayon ay ididikit natin dito sa mas malaki na heart shape. So, gamit lang tayo ng double-sided tape. Ayan. So, ididikit natin siya dito. Ayan. Tapos, ilalagay natin yung stick dito sa
likod niya. Gagamitin naman natin yung isa pang tape. Scotch tape. Para siya yung magiging handle ng ating fan. At, tada! Meron na tayong yan. Good News Heart Fan. Oh. Okay. Enjoy, kids, sa paggawa. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.